Hello mga kabola! Pag-usapan natin ngayon ang laban ng ating Gilas Pilipinas sa Pocket Tournament sa Doha ngayong February. Bago ang lahat, baka pwede pong makahingi ng isang subscribe, like at share kung okay lang po sa inyo. Maraming salamat po. Gilas Pilipinas masusubukan ngayong February sa isang Pocket Tournament sa Doha, Qatar, kung saan makakalaban natin ang bansang Qatar, Lebanon at Egypt bago sumalang sa third window ng FIBA Asia. Magandang preparation ito dahil masusubukan ang lakas ng ating Gilas Pilipinas kahit wala ang pambato nating si Kai Sotto. Nailabas na nga ang schedule ng Second Doha International Cup. Maikling tournament na sinalihan ng ating Gilas sa Qatar. 3 sunod na araw ito simula February 14 hanggang 16. Sa February 14, makakalaban natin ang host country na Qatar. Magandang match-up ito dahil unti-unti na ring lumalakas ang bansang Qatar. Maganda ang naipakita nila noong second window kung saan tinalo nila ang isang powerhouse country ng Asya na ang Iran at muntik pa rin nilang matalo sa sumunod na laban nila kung saan 2 puntos lang ang nilamang ng Iran. Sa kasalukuyan ay 2 wins at 2 losses ang kartada ng Qatar sa Group B. Magkasama sila ng Iran sa top 2 teams sa Group B. Dito maglalaro ang kanilang naturalized player na si Tyler Harris, kapatid ng NBA star na si Tobias Harris. Alam naman nating lahat na maraming nagsasabi na gumagamit sila ng napakaraming naturalized players at ginagawa nilang mga local players. Sa inilabas nilang roster ay karamihan ay mga Americans at hindi naman purong Qatar pero kino-consider pa rin silang local player sa Qatar basketball. Kaya mapapalaban talaga dito ang ating Gilas at tignan natin kung hanggang saan ang ibubuga ng Gilas dahil unang-una ay home court advantage at napakaraming naturalized players. Susunod na makakalaban ng Gilas ay ang bansang Lebanon sa February 15. Isa ito sa malakas ngayon na team dito sa Asia. Number 5 sila ngayon sa latest ranking sa FIBA Asia habang ang Gilas ay rank 7. Sila rin ang finalist sa nakaraang FIBA Asia Cup kung saan tinalo sila ng bansang Australia. Kahit nabigo silang makuha ang kampyonato, maganda pa rin ang ipinakita nila, silver medal finish. Ngayon ay mataas pa rin ang expectation ng Lebanon, isa pa rin sila sa nakikitang team to beat sa FIBA Asia Cup, malamang sa malamang ay malakas na lineup pa rin ang isasalang nila dito sa tournament. Qualified na sila sa FIBA Asia Cup, kaya malaking bagay sa kanila ang pocket tournament na ito para ma-develop pa rin ang maraming aspect sa mga games nila. Sa Group F ay sila ang nangunguna sa kartadang 4 wins at 0 loss. Asahan din na masusweep nila ang group sa dulo, kaya naman magandang matchup ito ng Gilas at Lebanon dahil pareho silang 4-0 sa kanilang grupo. Kahit tune-up game lang ay siguradong pukpukan ang kanilang laro. Si Whale Eric G ay inaasahang maglaro pa rin. Tinalo ng Gilas noong huli silang nagharap pero wala si Eric G. Gustong makabawi ng Gilas dahil sa pagkatalo at night-night na pinakita ni Eric G dati kahit kasama pa natin ang NBA player na si Jordan Clarkson. Sana nga maglaro si Eric G para mas kabang-abang ang laro. Ang huling laban ng Gilas sa February 16 ay kontra sa bansang Egypt. Sa FIBA Africa ito naglalaro. Matatanda ang tinalo tayo dati noong panahon ni Coach Tab Baldwin. Tiyak na magbibigay ng magandang laban ito kontra sa Gilas katulad ng Lebanon. Sa ngayon ay may 2 wins at 1 lose sila sa Group D FIBA Afrobasket. Tignan natin kung mapapahirapan din nila ang Gilas. Sa mga naging laro nila ay marami silang bigs. 3 ang malalaki nila na may height na 6'11", 7 feet at 7'2". Sana maglaro pa rin ang malalaki nila para mapapalaban ang mga bigs natin na sina Fajardo, Edo at Aguilar. Ang scorer nila ay ang isang 6'11" at may high scoring guard sila. Masusubukan ulit si Justin Brownlee at ang nag-improve na si Carl Tamayo sa larong ito. Sila ang mga makakalaban natin ngayon sa Pocket Tournament, Qatar, Lebanon at Egypt. Sa tingin nyo, kaya ng Gilas na masweep ang laro dito, kung sa bagay ay nakaya nating makipagsabayan dati sa Latvia, Georgia at Brazil, na kahit wala si Kai Sotto ay lumaban ng maganda ang Gilas. Masusubukan ang lakas ng Lebanon at Egypt kahit wala si Kai Sotto. Maganda ito para sa paghahanda ng third window at sa FIBA Asia Cup. May konting adjustment lang dahil sa pagbabalik nila Edo, Malonzo at Rosario. Tiwala si Coach Timko na kayang ipakita ng Gilas ang kanilang lakas. Galing at tibay laban sa mga powerhouse team sa Asia. Hopefully ay maging enough ito para sa preparation ng third window lalong-lalo na sa team ng New Zealand na gustong makabawi sa atin. Kapag nagawa nating manalo sa lahat ng laro ay magandang momentum ito papuntang Asia Cup.
Makakatulong ito para tumaas ang kumpiyansa ng Gilas na makuha ang gintong medalya sa Jeddah at ma-qualified sa 2028 Olympics.